Ang wala nagtuo is condemned already. Nahatulan na. Nakakabati na kamo sa quotation niya, buhay ka pa, sinusunog na ang kaluluwa mo sa impyerno. Nakabati na kamo sa quotation. Sa high school, nabatihan ko na na siya. Siling na ako nga basi ang verse ng ang atong quotation siguro, basi di rin nilaging kuha. Sa Tagalog, basahan ko ha. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Hinatulan na. That's why, sila niya dito sa Hebrews chapter 9 verse 27, for it is appointed unto man once to die. After that, ay judgment. Nakuha niya? Tagaan ko kamo sang ideya, isa pagid ka istorya. Halimbawa, ining microphone. Aring microphone, ano? Pagbata sa imo, diri ka sa punta. Tapos, may hangganan lang. Halimbawa, ang hangganan nga niya, maning imo nga kabuhi. Gantaon niyo ha, mayo ha. Pagbata sa imo, gintagaan ka pa sa Ginoo sang pagkakataon nga maghinulsor sang imo sala, mag-surrender ka sang imo tagipusoon sa Ginoo. O galing, pag-abot dito sa verse 10, kung wala ka nagtuo, automatic, pag napatay ka, paimpyerno ka na dayon, nga aman. Nga wala na sang pasikot-sikot pa. Nga paimpyerno ka dayon. Kaya pag-abot sa verse 18, sila niya, kay wala ka nagtuo. At ang hindi sumampalataya ay hinatulan na. Guilty gid sa dayon niya. One time, may pamangkot ako nga isa ka ginabay-studyhan ako sa bato. Siling ko, pag nag-abot ang kamatayan si mo, sigurado kang luwas ka na. Nya, hindi po man, pero pag napatay siguro ko, mabalang ko na. Nya, kay sano ko na sa ilang, nya todo sa ila amos ito. Nga, pag napatay siya, may, may mga days pa, tapos may mga tao pa nga mag-pray para sa ila. Ikan na, man to yaman. Di, siling ko sa iya. Paano ang ginampal sang verse? Nga pag napatay ka pa, sigurado mapahama ka, mahatulan ka dayon. Paano mo ito mabawi? Bala nyo? Dito ising ko sa iya, nga hindi ka na lang magbasa sa Bible, nga problema nga pastor niya, kaya wala siya sa Bible. At hindi ko bakal ka eh. Bao, pagkantong sa Pilto, nagpabakal sa Bible, kag nagbasa-basa siya. So ginatag ko sa iyang verse, may mga verse ako, kag may isa istorya ako ginatag sa iya, dito sa may Lucas. Bao, basa-basa niya. Pagbasa-basa niya, para sa Domingo ulit paghapon, ginpang ako siya, kumusta ang imong Bible reading? Niya, okay naman ito, niya nagbabasa na ako. Mayroon ako nakita dito sa inyo sa verse ko. Niya, ang patay ko no, nag-pray para sa mga buhi. Hindi ang buhi ang nag-pray para sa patay. Niya, ang tudlo sa amon, niya mo singa, wala ko kabalo kung ano to, pero amo to ang hambal sa verse. Hindi makaluwas ko na ang pangamuyo. Mismo siya nagambal. Siya man to yung nagambal. Kung gusto niyo ko, i-chat niyo ko, kay ambal ko sa inyo ang iyang pangalan. Pero i-follow niyo ko, anay, para magka-friend kita. Pero alam niyo de, verse 18. And whosoever be, sa verse 8, sa verse 18, ang hindi sumampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya. Nakita niyang word? Nga hinatulan na siya ko, no? Pagkatapos sa mapatay kay, wala siya nagtuo. Bossing nun, ang pagkakataon, para maluwas ka, samtang buhi ka pa. Sabi, no? Nakita nyo ang pribilehyo ng natin sa Ginoo? Hindi abi pwede nga mapatay ka lang dayon automatic nga wala ka rin nag-agi sa sakto nga paghatol. Kaya ang Diyos natin niya, sakto na yan maghatol. So kitagaan kanya sa pagkakataon. Dapat ba sa inyo nga bata? Kapag tinandog mo na, mabakulan tagid ka. Pag tinandog sa bata, gimbakol mo. Saktong imo nga ginimo, hindi. Sakto. Kaya gin-warningan mo na siya. Pero kung nga, pagkakita mo, was-wasan mo sa dayon wala pa gani. Wala ka gani nagambal. Tiki, wala ka man na pinagambal mo. Di ba? Nantaw nyo na sa mga kalsada, di ba? May nakita ka mga warning sign sa kalsada. Pag may nagbungguanay da, hindi mo na siya mabasol kung sino ang tama sa ila. Pero paras ka mo perde. Pag nagbanggaanay ka mga dua, lalo yung motor spiak, pag nagbanggaanay ka mo, wala sang double sa inyo, puro ka mo perde. Kami ba kung puro ka mo 50-50? Perde kita ka mga dua. Pero pag abot siguro sa sa husgahanay, daog gid ang isa. Pero sa totoo lang, puro gito mo yung perde. Amo na nga halungan.
nakabutang pag triangle nakabutang ay ano ba ni pag triangle? Warning na. Pag palaba ay information. Pag kwadrado, ano gani pag kwadrado? Basta information na nabalang ko no. Delikado. Kumbaga paalala no. Kapag wala mo na ginsunod, delikado kagid. Sa kalsada. Ang role sa kalsada ay simple lang. Pero kung hindi mo siya sundon, mapahamak ka. Sa Biblia, kapag hindi mo sunod ang gusto sa Ginoo, mapahamak ka gid. Kung hindi mo makuha ang gusto nga punto nga ginaano sa Ginoo, mapahamak ka gid. Dito, tinatawag na tao. Ang hindi sumampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya nanampalataya sa pangalan ng buktong na anak ng Diyos. Ang pumagay galing sa kaluwasan kay Jesus Christ lang gid. Wala na sa iban. Kay Jesus Christ lang gid, no? Amo na siya ang ginahambal sa Biblia sa aton. Next, dali sa linya. Sa ligad nabatian niyo naman siguro ng isang ligad, no, kung ano ang total sa death, no. So ang kamatayan ko, no, ang buting ano sa kamatayan ay ang pag-end sa imong hope. Tama ba? Ang kamatayan ay the death of hope. Ang kamatayan, the death of hope. Paglaom, no? Hope. Paglaom. Tama ba? Pag-asa. Pag napatay ka, kamatayan naman ko sa imong pag-asa. No? Pero lang taon natin ang verse nga natin, ang ginambar sa 1 Thessalonians chapter 4. Yan. Gusto ko lang i-ano sa inyo. 1 Thessalonians chapter 4. Ari ginambal ni para ni sa mga Christian. Kapag ang isa ka unbeliever napatay siya, dula gyud pag-asaya. Pero ang Christian pag napatay siya, may ginambal ang Biblia. May gusto lang ko inform sa inyo. But we do not want you to be uninformed, no? Brothers and sisters, about those who have died. See niya there? So that you may not be grieved, as others do. As others do, have no hope. Kaya niya? Ang unbeliever niya, pag napatay siya, death na to yung iyang hope niya. Pero ang sa Christian, pag napatay siya, hindi pa to kawalan sa sa paglaom. For since we believe that Jesus Christ or Jesus died on the cross and died and rose again, even so, through Jesus, God will bring him those who have died. Nakuha nyo? Sila niya, kapag ang isa katao aaral sa kay Kristo, mapatay man siya, maging kaupo si Japon si Jesus Christ, kung paano na banaw si Jesus Christ, banahon man siya. Kaglantaw natin, diri ang isa ka verse na ginambal niya sa aton. No? Para sa mga tao, no, wala pa nakakilala sa Ginoo. So nabatian ito sang liga ng hambal man sa isa ka pastor nga ang impyerno ko, no, ay lugar nga kasadiin wala sang kamatayan ang kalayo. Apating ulod. No, silingan sa isa ka pastor niya. Busing kung amo na to kadugay ang ulod, basi damo na to blahibo. Nakita mo sa ulod ni damo blahibo? Ikalain yak kadiri sinya. Yak kadiri kadamak. Pero lang taon naton. May isa ko naging pamangkot sang una, pero